Salubungin ang umaga ng may ngiti at kay sigla. Harapin mo ang araw ng masaya at kumakanta. Punuin mo ng kulay ang bawat sandali. Ang araw ay makikiliti. Andito na si Kuya. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya. O kay sarap ng umaga. Good na good talaga. Oh, 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 oh. Good morning, mga kasambahay! Today ay Wednesday. Naku, ang bilis ng araw dahil nasa kalahati na tayo ng second week ng May. Handa na ba kayo? Ang bilis! Wait. Grabe, ikalman nyo naman. Pero simulan natin ang araw na may energy, good vibes, at healthy lifestyle. That's Kung gusto right. ninyong maging mas active at mas malakas ang katawan, perfect ang umagang ito para gumalaw at mag-workout. Speaking of workout, makikita niyo ba yung outfit namin ni Celine? Aesthetic. Yung outfit namin ni Celine, ha? Pero may tanong Apo. ako. Kasi Ano? tayo outfit tayo. Sila Workout. nakapang-corporate. Corporate? Corporate. Hindi ko rin alam. Nagising na lang kami ni Tini. Oo, parang gusto namin maging seryoso ngayong araw. Oo. Talaga ba? Demure. Gusto niyo maging kagalang-galang, ha? Okay naman, mga kasangbahay, ihanda na ang inyong sarili. Mag-stretch kayo at mag-ready-ready na kasi mamaya. No? Sabayan niyo kami ni Celine mamaya sa isang masayang workout session na siguradong magpapasigla ng ating Wednesday morning. Let's go. Wala, ano nangyari? Sabi mo kasi mag-stretch din. Tumama tuloy. Masunurin ka kasi masyado eh. Masunurin ka eh. Alright, maliban dyan, samahan nyo naman kaming i-discover ang mga inspiring stories and fun-filled activities natin ngayon araw dahil mas masaya ang umaga dito sa Good morning, Kuya! Pero siyempre mga kasambay, dapat may fuel din tayo para meron tayong energy gumalaw-galaw. Kaya unahin na natin yung masarap na breakfast. Meron kasi tayong something creamy and comforting Filipino dish na ituturo sa atin mamaya ng ating special guest na si Chef Archie De Los Reyes. Good morning, Chef! Good morning, Chef! Ready na si Chef. Naka-Miss and Flaz na. Kaya nga, naka-ready na yung mga sangkap. Yes. Oo, aalamin na lang natin yung presyo mamaya. Oo. At dahil summer na, uso ngayon ang mag-swimming. Swimming na. Kaya para sa mga gustong matutong lumangoy in an affordable price, tutok lang dahil makikilala natin mamaya ang isa sa mga tanyag na swimming school sa bansa. Hindi lang lessons sa paglangoy ang hatid nila dahil marami silang inspiring stories na maibabahagi sa atin this morning. Mga babies lumangoy. Ayan, Daig pa swimming, tayo. At para naman sa mga gustong maging fit and healthy this summer season, isang workout item lang ang kailangan nyo. Abangan mamaya ang budget at small space friendly workout na ibabahagi ng ating special guests from Jump Manila ngayong umaga. Ayan, good morning po sa inyo. Nagtatry na sila mag-jump. Good morning. Ready na ba Good kayo, morning. guys? Ready na kami ni Celine. Si Celine Marie. last time kami pala yung Hindi nga ako Kayo yung nag-practice. nung nakaraan. Ba? Kami naman ni Celine ngayon, matatry namin yun. Jump rope. Yes. At dahil dyan, marami tayong activities na gagawin today. Kaya nabanggit na natin kanina kung ano ba yung pag-exercise o workout. Meron muna akong tanong sa inyo. Okay. Kung kayo ang tatanungin, sa tingin nyo, saan kayo mas ganado mag-workout? Gusto nyo ba outdoors o gusto nyo ba indoors? Kung kayo. Oh, depende sa workout. Oo. Pero madalas gusto ko talaga sa labas. Indoors, sa panaginip. Hindi, depende rin. Kasi minsan parang pagka-indoors, parang nakakatamad kasi doon lang yung area mo. Pag outdoors, parang, wow, may nature, ganyan. Tapos parang pagkalalo may mga kasabay ka na nag-workout, parang mas na-encourage ka na. Yung feel na feel mo na nag-exercise ka. Josh. Ako gusto ko indoors. Indoors. Mas practical para sa akin kasi isa yun sa mga problema ko pag kunyari gusto kong mag-workout tapos iniisip ko kailangan ko pa pumunta sa gym o kailangan ko pa lumabas para mag-workout. Hindi natutuloy-tuloy. Hindi tuloy natutuloy.
Ha? Oo. Pero pag Hindi tutuloy. Pero pagka indoors, pagka nakaset ka ng routine mo indoors na workout, edi mas practical mo magagawa, everyday magagawa mo. So, nag-exercise ka araw-araw. Ay, ayoko na sabihin. Secret. Baka hanapan niyo yung resulta. Secret. Sa akin, mas ganado kapag outdoor. Pero kasi indoor-outdoor, nag-workout ako. Pero pag, ang tanong kasi kung saan ka mas ganado pag outdoor. Kasi katulad nung same nung kay Ira, pag nakakita ka ng mga tao na nag-exercise din, parang nai-inspire ka na parang, may kasama ako nag-workout. Parang nakakasipag. Video call kita. Pagka-video call tayo, buso na. Ilang set ka na ba? Magkahulog tayo ganyan. Tayo mo gusto mo makita ang tao, di ba? Pwede naman, para ganahan si Ika-video call. Joshua. Video call kami, no? Gusto ko din outdoor kasi sa amin, malapit yung sports complex, di ba? So hindi minsan, nilalakad ko lang yan papunta doon. Tapos pwede ka nang tumakbo. May gastos lang, 10 piso. O, di ba? May fee eh. Pagka may ganyan. Sampu Ay, naman. oo, no, may sampu. Parang, May gastos, no? Tapos after mo nun, kakain kang lugaw. O, di ba? Yan ang problema. Magsasamgyup. Pag nasa outdoors, workout sandali, tapos kain marami. Samgyup talaga nagkaayaan. O eto na, kayo naman mga kasangbahay. Saan ka mas ganado mag-exercise? Indoor setup ba? O kaya naman outdoor vibe ang gusto mo? I-comment nyo lang ang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil ang mapipiling comments ay may prize from Jump Uy! Manila. Kaya excited na ba kayo dyan? Mag-prepare na kayo at Comment mo na! Nagulat ako. May price kayo, ha? Bigla yung wala. Hindi ko na-expect. Hindi ako nakahinga sorry. Pero may premyo kayo, ha? May premyo yung mga Ayun, kasaya. kailangan nyo ng huminga. Oo. Okay, Dahil dyan, mag-ano mo lang, prepare kami Mag-practice kasi na kami. mag-warm up muna kami ni Celine, ha? Oo, warm Dyan muna up. kayo. Oo. Maganda talaga yan. Ako, mahusay ka talaga, Ian Miranda. Maganda talaga ma-promote natin ng health and fitness dahil mas mahal ang gagastusin mo kapag ka nagkasakit ka kaysa yung i-maintain na natin yung health natin. And speaking of gastos, may magandang balita ang Department of Energy o DOE for electric vehicle o EV owners. As of May 4, 2026 kasi may 60,906 electric vehicles na sa bansa at malaking struggle pa rin sa kanila ang paghahanap ng charging stations. Kaya naman, pinapabilis na ng DOE ang processing ng permits sa pagtatayo ng EV charging stations. Gusto kasi nilang mas lumawak at maging accessible ang mga charging stations sa mga ito para sa mas matipid na biyahe, malinis na hangin at sustainable na future para sa lahat ng Pilipino. Yay! EVs naman kasi, na yung mga yung mga bagong EVs ngayon, umaabot ng 500 kilometers isang full charge. So kung isipin mo sa isang, kung kunyari, office, bahay ka lang naman, more than a week mo na magagamit yun. Pero syempre, isa yun sa mga isa yun sa mga downside na iniisip ng mga EV owners. Na paano kapag kunyari nga, nakalimutan mo or kailangan mo emergency mag-charge, medyo kulang nga tayo sa mga EV charging. Kaya hindi pa naiinganyo talaga yung marami mag-transition to EV kasi nga kulang yung mga charging stations. Meron naman mga charging stations na ngayon, kaso yung iba hindi sila sa accessible na mga lugar. Out of their way na Yung iba punta pa sa mall Oo, 'di ba? Papark Out of their way na imbis na papunta sa on the way sa office. Unlike 'di ba sa mga gasoline station natin, parang kada kanto meron. Siguro in the future ito yung paunti-unting ma-achieve natin, no. Para yung mga tao makapag-switch na nang hindi sila nag-aalangan. Tama. Pero mga kasambahay, meron din tayong magandang balita galing naman sa Department of Science and Technology o DOST. Kung mayroon kayong business idea na focused either sa agriculture, health, education, manufacturing, or digital solutions, matutulungan na kayo ng DOST Startup Grant Fund or SFG. Goal kasi nito na ang mga ideas ay maging actual business ventures sa pamamagitan ng pagbibigay ng startup fund. Kaya sa mga interesado, i-message ang DOST Project 1AL sa DOST Project 1AL to learn more. Yun.
Ganda yan. Para makatulong tayo sa agriculture, yung ating technology, ma-enhance natin. Makipagtulungan din tayo sa DOST. Oh, tsaka yung fund kasi, di ba? Minsan, hirap talaga sila kung saan sila makakakuha ng pang-umpisa nila. So, maganda na project to ng DOS para may ka-partner na yung ating mga future na mga business owners. Ganyan. Ito naman, another good news po, mga kasangbahay, galing naman sa National Livestock Program ng Department of Agriculture. Kung naalala po ninyo, no, maraming naapektuhan ng African swine fever. Kaya naman po, gusto ng gobyerno na muli pong maibalik at mapalaki yung populasyon ng baboy through swine repopulation program. At para po ma-achieve yan, gagamit sila ng multiplier farms. Uy, wow! At strict biosecurity measures. Para po, lumakas po yung breeder pigs production, maging ligtas at maayos ang distribution sa mga beneficiaries at maging sustainable ang industriya. Ito po, isasagawa yung programa na to hanggang 2028 para po maibangon yung kabuhayan, food security at ang kinabukasan ng livestock farmers. Kaya po, sa lahat ng qualified na stakeholders na gusto pong maging parte ng programang ito, makipag-ugnayan lang po kayo sa pinakamalapit na DA Regional Field Office sa inyo pong lugar. Para naman po sa iba pang impormasyon tungkol dito, bisitahin lang ang kanilang official Facebook page na @nlpda.gov. Iyon. Super good news para sa mga sa ating livestock industry. Update na rin natin sila sa weather outlook natin today. Mga kasambay, dito kasi sa Metro Manila, 24 to 35 degrees ang temperatura at wala naman chance na umulan. Kaya plan your day accordingly at gawin na ang errands sa umaga o kaya sa hapon para maiwasang mabilad habang ang init ng sikat ng araw. Yun. At sa Cebu naman, hindi rin uulan today. At nasa 26 to 32 degrees ang temperatura. At kapag mainit ang temperature, syempre mas active yung mga hayop dyan, di ba? Lalo na yung mga insekto gaya ng lamok. Kaya don't forget to apply insect repellent lalo na sa gabi para po maiwasan din natin yung dengue. Iyon. O, eto, aabot naman po ng 25 hanggang 36 degrees po dyan sa Davao, mga kasangbahay. Pero, meron po kayong 40% chance of rain, ababali sa usawin ang inyong panahon. Kaya po, wag po kalimutan magdala kayo ng payong kung lalabas kayo para pananggalang sa init at saka sa ulan. Yan, para din iwas din yung yung mga magkakasakit kasi di ba yung pagka naulanan ka tas nainitan, init lamig doon na nagkakaubot sipon na kagad. Kaya stay safe and informed kayo mga kasangbahay. That's right. Sa mga nag-aabang naman sa ating sunrise at sunset, sumikat na ang haring araw kaninang 5:32 ng umaga. Lulubog naman ito mamayang 6:14 ng gabi. Okay naman. Nakapag-intro na tayo, puntahan natin sina Celine at Ian na kanina pa nag-iingay din. Narinig namin Kaya nga Rinig na rinig namin dito sa kabilang building. Ang lakas tumalon eh. Kamusta na dyan, Ian? Oh, naku, Ian, ayan halos tumalon ka na. Siyempre, na-excite tayo dito eh. Siyempre, tayo makapagtintay. Ito nga kasing special guest natin. Nakasama natin sila before at sobrang nag-enjoy tayo sila. Joshua Stini dyan nung nag-jump rope. Kaya ito, magtuturo ulit sa atin ng another Oo, nga jumping eh. session. Saka hinihingal na ako. Practice pa lang. Ngayon lang. Pero ito, excited na kasi ako. Kasi dati, alam niyo po ba, sir, nag-jumping rope ako nung pandemic. Tapos syempre, tinamad na tayo. Hindi na tayo nakapag-jumping rope. Pero Busy na in eh. case dahil syempre, nag-prepare tayo. Haltang-halta naman sa outfit namin ni Oo nga, Ian. diba? Kaya Pang-workout syempre, kami. ito na, tawagin na natin ang ating guest founder ng Jump Manila na si Mr. Ewin ng Jump Manila with his crew. Good morning po. Good morning po. Welcome back po sa Good Morning to you. Since napag-uusapan po natin Teka lang, yung mga... pabatiin mo na Ay, oo natin nga pala, si oo nga sir. pala. Well, bati po kayo sa ating mga viewers, sir. Hi, good morning. Good morning, mga. Good morning, Kuya. Thank you again for having us. Excited kami na again makapag-inspire ng mga new jumpers. And hopefully mas may matutunan kayo sa amin today. Yes. Yun, welcome back po ulit sa Good Morning Kuya. Kasi Sir Erwin nakapag-training na rin ako before. Pero kaunting maikling session lang.
Pero ayun po, kamusta na po ba yung Jump Manila since the last time you visited po? Ganun, actually, tuloy-tuloy naman kami. We do jump rope sessions pa din every Sunday, every weekend. Tapos ang dami pa rin talagang mga bagong jumpers at saka inspiring jumper na gustong sumali at matuto. Uy, oo. Tsaka ang fun talaga kapag nakapag-start ka. Kasi feeling mo may achievement ka kapag nakatalong ka ng Pag isa. nakagawa ka ng isang Diba? no, Oh, at nakita naman po namin, sir, kung gaano po kayo ka-passionate sa jump rope and yung community niyo po with it. And we are very happy to learn na it's continuously growing. Pero maliban po sa Manila, meron din po ba kayong ibang community sa iba pong lugar dito sa Pilipinas? Yes, actually, ito kasama ko po ngayon, sila po from Bacoor. Oh! So they are Jump Bacoor. Yes, Cavite. So mga Caviteños, may mga jump rope sessions din kami sa Cavite. So sila naman po yung nagmamanage nun. At saka sila yung nag-lead. That's Okay, super meron nice. sa iba't ibang lugar. No? Pero para po sa inyo, ano po ba yung pinakamahalagang benepisyo ng jump rope exercise na hindi mo makukuha sa mga ibang mga exercises, ibang mga workout? Siguro, for me, maliban sa it's convenient, kasi kanina natin yung tanong nyo is kung anong mas prefer nila indoor or outdoor na mag-exercise. Sa jump rope kasi you can do it both. Kailangan like small space lang, you can do it indoor at saka outdoor. At saka yung malaking bagay siguro is yung mind and body connection. Kasi sa jump rope, hindi lang katawan yung ginagamit natin. We also have to use our mind para dun sa coordination ng hands, feet. Kailangan sabay siya sa pagtalon. Tama. Kanina nga sinasabi sa akin ni sir na na masyado daw akong advanced tumalon. So, Wow! kailangan talaga Advanced, may makakakita sa ginagawa mo para mako-correct, di ba? wala mo Opo. nag-guide din Oo, kaya sobrang ganda na may mga ganitong community, di ba? Pero sir, para po sa mga gusto magsimula ng jump rope, ilang minuto po ba ng jump rope yung katumbas ng, let's say for example, 30 minutes ng jogging? So, katumbas niya actually is 10 minutes of jump rope. It's equivalent to 30 minutes of jogging. Oh, so 10 minutes. 10 minutes. 20 minutes ang mababawas sa'yo. Di ba? Oo, mas less time ang kakailanganin. No? Pero syempre, mas magandang subukan talaga natin. And with actions na, di ba? Yes. With Okay, Sir let's with go. Sir Erwin. Kaya pwede po bang ituro niyo sa amin yung step by step from the basics po? Sige, okay. Start tayo sa basic. Yun. Before the basic, again, measure muna natin. Kailangan kasi importante yung haba ng rope is appropriate sa height natin. Okay. So, step in the middle. Step sa So, yung rope, yung handle niya dapat nasa may armpit. Yun. Tama Armpit naman. or chest level. Sa ganun. Sa armpit level, dapat nandun yung dulo po nitong handle. Yes, dulo ng handle. Okay. So, ang next niyan, sige, lagyan natin yung rope sa likod. Yan na. Sorry po, baka Pwede ka na, matawaan pwede ka na. kayo. So, next niyan, yung kamay na dapat nasa side. Mm-hmm. Tapos, slightly bent yung elbows. Slightly bent. Tapos, ang proper form is chest out, keep our core engaged, tapos look straight. Tapos, yung pagtatalon tayo, dapat para naka-tiptoe lang. Tiptoe lang, so hindi tatama yung heels natin sa floor. So, tiptoe lang. Tiptoe Yan. Sige, tapos start natin mag-jump. So, pag mag-jump tayo, kailangan timing. Hindi tayo magtatalon ng masyadong maaga or masyadong late. So, antayin natin bumaba muna yung rope bago tayo tumalon. So, ganito siya. Tapos mabagal lang muna sa umpisa. Yan. Basic. Tapos look straight. Tapos inhale, exhale. Breathe in, breathe out. Tapos kapag medyo okay na sa inyo yung timing nyo, pwede nyo bilisan. Yun, no? Yun. Alright. Yung galing ni Celine, no? Grabe. Parang gusto mo magtuloy-tuloy hanggang mamaya, oh. Hingal na, wala Pero pa. maganda pala yung may technique. Kasi dati nung nagsa-start ako, Oo. ako lang yung, ginagawa ko nagde-decide. lang, yung feeling ko tama. Pero mas nakakapagod pala yun. Kailangan pala, pag proper yung technique, mas madali mo siya magagawa. Actually, like any sport, kasi jump rope is actually a sport eh. May mga competition na sa abroad or here sa Philippines.
So may proper technique talaga para mas maging efficient tayo. Alright. Pero bukod po dito sa ito po yung basic jump, no? Yes. Meron pa po ba tayong may mga, iba pang mga jump na kailangan pa rin yung alternative na something na kung maboboring ka naman na puro ganun lang, may mga ano po ba? Yung pang basic lang, sir, yung pang basic. Meron pa po ba? Sige, papakita po ni our coaches from Pacor yung basic na alternate step at saka side Ayan to na, side. Grabe alternate mga step. kasama natin ang babata, oh. Oo nga, mga kids, Alternate. Kids, teens. Ay, sige po. Alternate. So yan, ang alternate step. Alternate step. So yun, parang sumasayaw ka lang. Okay. Side to side. Tapos, next is side to side. Side to side. Side to side. Kaya ba natin yan, Celine? Kaya naman po Parang ngayon. feeling ko, ang galing lang nila. Basic lang yan. So yung una po kanina is Alternate. alternate step. So sige, try natin. Nakabahan ako. Paano po yun, sir? Parang nagja-jump lang tapos... Ano pala for the footwork yan? Kailangan siyempre magawa niyo muna siya ng walang tali. Okay. So, mag-practice niyo muna siya ng walang tali. So, with any footwork, syempre kailangan makuha muna niyo siya ng walang rope. Kasi kung hindi niyo na siya makuha ng walang rope, paano pa kung may Oo rope nga kayo? naman. Okay, So, so, yan. footwork So, ganyan muna. na siya. So, side. Parang nag-shift lang kayo ng... nag-shift lang kayo from side to side. Nag-shift lang kayo ng weight niyo from side to side. Pwede po ba wala ng rope? Ganun lang ako. Step-step ka na lang, no? Huwag ka na mag-jump, bro. Imagine ko na lang yung rope. Okay, so Ayan, ngayon lagyan na-play natin yung rope. Celine. Ayan na nga. Hala, nakakahiya. So again, relax lang. Tapos, lang daw. pagalan nyo, huwag nyo madaliin. Okay, ready? 3, 2, start. Relax. Hindi nagtutugma yung utak ko tsaka yung pako eh. Baga lang. Yan, 1, 2, 1, 2. No. Yun. May Ganun nakuha ko na. lang. 1. Ay, Uy, sorry Time, po. medyo timing lang. Timing lang. Okay. ay, sumasabit. Ay, mali. Yan, nakukuha ni Kuya yan. Kaso medyo tinataasan ko pa yung talon kasi... Yan, okay lang Parang yun. ang dali lang niyang tingnan. Kay Sir Erwin, no? Alam mo, parang kaya niyang gawin habang nagkakape. Diba, ano? Pag matagal ka nang nagtitraining, ngayon. Sa pa nga. Di ba nakuha mo na agad? Siguro timing lang Timing din. lang and yun. Medyo relax yung wrist mo. Timing Ayan na lang. nga. Dun tayo sa next sa Ganda, side to no? side. Side Ganun to lang. side. Side to side naman pala, side to side. Okay. Tapos madali ito. Side to side, parang basically, basic. jump lang, pero tumatalon ka sa gilid-gilid mo. Ay, naapakan ko yun sa akin. Kung ganyan naman po yun nga, masyadong maaga kayo minsan tumatalon. So, kailangan medyo pagalan niyo yung pag-jump, antayin niyo muna na sa baba na yung rope. Excited po kasi ako, sir. So, yun actually nga, kagandahan sa jump rope eh. Hindi lang siya cardio, natututo kayo ng bagong skill. Oo nga, tsaka doon ko nakita yung kahalagahan talaga ng eye-hand coordination. Oo Na kailangan talaga pag-isipan mo siya mabuti. Feeling ko ino-overthink ko siya. Nakaka-improve siya ng motor skills din, kumbaga. Pero hindi pa dito natatapos, mga kasangbahay ang ating informative morning. Kaya walang aalis dahil magbabalik pa ang Good Morning, Kuya! O, isa pa daw, Celine, isa pa daw. Welcome back to Good Morning Kuya, mga kasangbahay. At syempre kasama niyo po ulit ang inyong munting kusinera. At bago po tayo magluto today, alamin muna natin kung magkano na ba ang mga pangunahing bilihin po sa mga palengke dito sa Metro Manila. Sa bantay presyo ng Department of Agriculture as of May 5, 2026, ang imported po na bigas ay nasa 42 hanggang 70 pesos per kilogram. Ang local po na bigas po natin ay nasa 35 hanggang 65 pesos kada kilo.
Sa atin namang mga karne, ang baka, 380 hanggang 580 pesos kada kilo. Sobrang mahal naman. Sa mga isda naman, ang tilapia, 140 hanggang 170 pesos kada kilo. Sa atin namang mga gulay, ang repolyo, 25 pesos hanggang 100 piso kada kilo po. Ang carrots naman, 80 hanggang 190 pesos. Ang sayote, 35 pesos hanggang 100 po kada kilo. Ang bell pepper naman, 120 hanggang 400 pesos per kilo. Ang bawang naman, 110 pesos hanggang 400 pesos po. Ang pulang sibuyas, 50 hanggang 150 pesos. Ang puting sibuyas, 50 pesos hanggang 140 pesos po kada kilo. Ang sili naman, 50 hanggang 250 pesos. Ang luya, 100 hanggang 220 pesos kada kilo. Ang asukal naman, ang washed na sugar, 65 hanggang 90 pesos per kilo. Ang itlog, 5 pesos to 14 pesos per piece. Ang mahal na pala ng itlog ngayon. Ang mantika naman, 75 hanggang 190 pesos per liter. At syempre, no, maganda rin po na ma-check ninyo sa iba't ibang mga palengke po na malapit sa inyo. Baka kasi di pa naman masyado nagtataas yung presyo ng kanilang mga bilihin. At ito naman kasi po yung presyo na to na binanggit natin. Dito po yan sa Metro Manila. Baka iba sa inyo sa probinsya. Baka mas mura, di ba? At ngayon, eto na nga, mga kasangbahay. Sabi nga nila, fight heat with heat. Tayo mga Pinoy, sanay tayo dyan eh. Kumakain tayo ng lugaw kahit 40 degrees Celsius ang temperature natin. May humihigop tayo ng mainit na sabaw, ganyan. Tapos mga maaanghang na pagkain. Kaya, ang dish na ituturo sa atin ngayon ng ating special guest, ganyan, mainit-init. Kaya tawagin na natin si Chef Archie De Los Reyes! Good morning, Chef! Good morning po. Ay, sige, dito ka na, Chef. Ayun na, may dumaan. Chef, bati po kayo sa atin pong mga kasangbahay. Magandang umaga po sa inyo. Ayun, si Chef, mga kasangbahay. Nako, award-winning tong chef natin na to. Ayan po, opo. Sige po, Chef. Pero, Chef, bago po tayo magkwentuhan muna, no? Ano po ba yung iluluto natin for today? Chicken caldereta with coconut milk, fresh milk. Okay. Usually, Chef, no, ang luto sa kaldereta is baka or Yes, pork, po. no? Opo. Pero this time, ang gagamitin natin is Chicken po. chicken. Kasi minsan talaga, katulad ng presyo natin ng baka, no? 580, 1 kilo. Eh, mas di hamak na mas mura kapag ka manok ang gagamitin Yes natin. po, Saka mas tama po. madali nga ring maluto. Sige, Chef, ano ba yung ingredients natin for the chicken caldereta with coconut milk? Yan, dito po may onion tayo, garlic, bell pepper, bay leaves, yan, carrots, tomato, potato, tomato paste, tomato Apo. sauce, liver spread, Yan. and queso, tsaka mga aromas, mga pampalasa natin. Seasoning natin. Apo. O, ayan. Tsaka lalo-lalo na yung chicken. Oo, baka makalimutan nyo yung chicken. Wala tayong protein. Sige, Chef, Sige. ano po ba ang first step for the chicken caldereta natin? Pero pansin ko, Chef, ito ay pre-cooked na siya. Na-marinate na natin siya para na pre-cook ko na rin para pasok Oo. talaga yung lasa niya sa loob. Okay, so ano ba yung key para sa marination? Magkano katagal ang pagmamarinate? Maganda siguro mga 3 hours to 4 hours. Okay. Pasok na yung lasa. Pasok na siya. talaga Ano siya. yung marination mo, Chef, dito? Toyo, kalamansi, paminta, Mm-hmm. mga natin marination natin sa chicken para talagang malasang-malasa. Okay, so hindi naman kailangan yung ibang mga sangkap na nandito, yun din ang ibang mamarinate. Hindi. Ito po yung gagawin natin sa sauce niya. Sa sauce. Okay, sige, Chef. Sige po. Let's Bali, proceed. unahin ko na po yung yung... Gusto mo, Chef, hinaan natin konti. Ay, dito po. Sa naka-Celsius yan, Chef. Yan. Yan. Mantika. Yan, mantika. Chef, pwede mo ba kaming kwentuhan sa naging journey mo sa sa culinary world? Kasi mukhang maganda yung story mo, Chef. Eh. Ayan, bali, nagsimula rin tayo sa sa paghuhugas nung bata tayo. Oo. Hanggang ngayon, dire-diretso, tayo sa lipat-lipat tayo ng ibang hotel, ibang restaurant. Hanggang ngayon, nandito tayo. So, Chef, hindi kayo Garlic, nag-start? naglagay na rin ako ng garlic. Yun, naglagay ng bawang at sibuyas. Oo. Chef, hindi kayo nag-start as a cook talaga? Ay, hindi po. Nagsimula rin talaga ako sa paghuhugas. Okay.
Bee-leaves, naglalagay na rin kagad ako kasi gusto ko para lumabas kagad yung aroma niya. Yun. Dito pa lang sa sinusutay natin. Pero chef, paano kayo nag-start na maging isang cook? Paano kayo na-discover na, pwede pala itong magaling magluto to? Ay nga rin, di ko rin talaga nagulat din kasi ako pinag-aralan Gulat ka na ko lang, kasi. chef, may hawak ka ng spatula. Oo, pinag-aralan ko kasi, electrician ako. Okay. Sabi may nagpasok sa akin sa paghuhugas, dire-diretso ako hanggang na gusto kong magluto para nakikita ko Na-promote maapoy. Oo, yan, ganyan. Nalagay ko na rin yung bell Sige, pepper, Mahirap talaga makipagkwentuhan habang nagluluto, eh, no? potato, Sorry, chef, carrots. Yan. Ayun. Halo-haloy lang natin So, siya. nalagay lang ng lagay, chef, ng ingredients Dire-diretso natin. lang siya kasi nakaan naman na yung chicken natin. Hindi naman Okay. masyado namin. Sige, para hindi masyadong kwento naman si chef. Yan, Sige, lalagay- diretso na ako dun sa sa award-winning moment mo, chef. Yan. Punta kayo ng Vietnam, Yes chef. po. Mas nanalo kayo ng bronze medal. Yes po, lahat po na Ano pong niluto niyo natin. nun? Ito rin po, pero ang pangyayari na ginawa ko sa kanya, subid. Hindi ko siya sinutay. Wow! Ano po Sinubid yung ko siya. sudid, chef? Naka-ziplock siya, sabay may marination na sa loob ng ziplock, sabay naka-boiling siya sa tamang temperature lang ng Sa tubig init. po, ano? Okay. Kasi in that way, naluluto yung pagkain sa sous vide, mga kasangbahay, na hindi nagsisip out yung moisture niya. So, iwas sa pagka-dry, tapos parang nagmamarinate pa kayo ng ng inyong mismong protein. Kaya Yes, ang gandang tama po. nun, gandang Nalagay na rin ako method. ng stock. Ayan. Lagay na rin ako ng tomato sauce, tomato Grabe, paste. parang magikero si chef. Nasundan niyo ba mga kasangbahay? Sige nga, kung nasundan, kung ano tayo, recitation. Ang nakita ko, nagisa si chef ng bawang, sibuyas, nilagay niya yung bay leaf, nilagay niya yung bell pepper, nilagay niya yung patatas, tsaka yung carrots, naglagay ng tomato paste, Chicken. tapos yung chicken pala. Kaya pa ba, be? Tapos nilagay din yung, wala pa, Ito na, wala pa nga yung tomato sauce na, lalagay ko na yung Chef, naglagay tomato ka na sauce ba niya. ng liver spread? Hindi pa po, Di pa. bali. Magano para pang-control siya ng panlasa mamaya. Okay. Haluin lang natin para dire-diretso lang yung... Mga kasangbahay, baka nagtataka kayo, bakit isang piraso lang? Kasi syempre, di ba, limited lang yung oras natin. Para mapakita natin sa inyo, mas mabilis pa paano naluluto. Pero syempre, kung isang tao lang din kayo, gawin niyo kahit mga 3 pirasong manok, pwede naman. Pero ito, this is just a demonstration kung paano niluluto ni Chef yung kanyang version ng kaldereta. Lalagyan sige na po, natin ano next yung na? liver spread, Liver spread naman, after nung tomato sauce. paminta. Okay. Chef, ito gaano katagal yan isi-simmer natin para mas maluto yung manok? Dali lang siguro mga 15 to 20 minutes. Okay. Oo, saglit lang naman siya. Kasi naka-pre-cook naman na yung natin. So kapag naka-pre-cook pala, Chef, Mas mabilis talaga kung... pwede ba na i-freezer yung manok? Siyempre po. Pwede po. Oo. Okay. Gaano katagal maglalast yun, Chef? Kasi pwede mo lang labelan yun. Pork chicken caldereta. Naka-marinate na siya, di ba? Yes po. Tapos pre-cook mo. Gaano katagal yun sa freezer, Chef? Kaya naman siguro 24 hours. 24 Oo, hours? Kaya po Pwede yun. siya umabot ng linggo, Chef, no? Kasi nasa freezer naman, di ba? Kasi may mga tayo mga ready to cook meals. Lagay ko na rin Ready to cook, ready to heat meals, di ba? Yes po. Galing sa freezer yun. So, pwede naman yun. Lagay ko na rin yung keso para makontrol na yung lasa. Lalagay na tayo ng mga pampalasa. Grabe, minamagic tayo ng chef dito, mga kasangbahay, oh. Pagka sa Toyo. kusina, chef, kailangan mabilis kumilos. Siyempre po, kasi marami pong order sa atin. Kailangan dire-diretso po yung luto na. Pero dapat kalkulado ang pagkilos, no? Yung standard na pagluluto pa rin, kailangan nandiyan pa rin po. Kahit na mabilis po yung natin, procedure. Yun yung isa rin sa natutunan ko, dapat lahat ng kilos mo may purpose. Yes po. Hindi dapat yung kung ano-ano lang yung ginagawa Opo, mo. bara-bara na Dapat may lang. presence of mind ka. Mamaya nagpiprito ka dyan, tapos nakalimutan mo, meron kang pinapakuluan dun sa isa. Yes. Ano po yun? Bali, ito Yan na na. po yung huling-huling ilalagay ko, yung gata. Okay. Ito po talaga magpapalabas ng lasa niya. Okay. Wow! Usually, chef, yung iba, kaldereta, ang gamit nila, gumagamit din sila ng peanut butter, no? Yes po. Para mas maging... Yes po. Oh, pwede naman po maglagay Pwede ng magdagay ganun. din. Yes po, pwede po.
Bali, ito po yung alternative na ginawa ko sa chicken Ayun, caldereta. Sarap, malapot-lapot na siya. Pero kagaya nga ng sabi ni Chef, no, maghihintay tayo ng pag-simmer o yung papakuluin pa natin siya konti ng around 10 to 15 minutes para mas kumapit yung lasa ng sauce natin dun sa manok. So, hindi muna natin siya iti-plate para mas matakam kayo mga kasangbahay. O sana nasundan nyo yung ating yung ating pagkakasunod-sunod, yung method kung paano niluluto yung chicken caldereta with coconut cream. Pero chef, meron akong question sa inyo. Eto na. Sige Kayo po. ba, chef? Kasi syempre, di ba, sa kusina, pagod talaga kayo bilang mga kusinero. Yes po. Nagbubuhat ng mga kaldero, ganyan. Tapos yung malalaking mga kaldero. ingredients, mabibigat din yan. Nag-workout ba kayo, chef? Nakakapag-exercise ba kayo? Sa pagising sa umaga, magja-jogging ng isang ikot lang sa street. Ah, Para okay. ma-stretching yung mga laman-laman natin bago tayo magtrabaho. Okay, pero chef kayo, anong mas prefer nyo pag-workout? Indoors ba or outdoor? Outdoor po. Outdoor talaga. Kasi Jogging nag-jogging nga talaga po. kayo. Para lumabas yung mga pawis tsaka yung mga kinakain natin mga teba-taba. Oo nga. Ayun nga naman. Kasi lagi rin nasa kusina si chef. Indoor na rin yun. Eh di mag-outdoor naman si chef. Kayo naman mga kasangbahay, saan ba kayo mas ganado mag-exercise? Indoor na setup or outdoor na vibes? Naku, ikwento nyo sa amin yan sa ating Facebook Live. Dahil mamaya babasahin natin yan isa-isa. Kaya, chef, basahin po natin yan. Coming Comment mo na! That's Balik sa inyo, mga kasama. Tini Bell? Nagutom kami! Gusto na namin Natatakam na kumain! kami dyan, Sana mamaya Mamaya, share natin matikman natin yan, lahat oo. yung mga prepare ni Chef para sa atin. Tama. Pero mga kasambahay, bago tayo kumain, may kakaroon muna tayo ng kwentuhan Yep. kasama ng ating mga bisita. Kasi mga kasambahay, sa loob ng 7 dekada, may isang pangalan na naging kasing kahulugan na ng swimming sa Pilipinas. Yan ang Bert Lozada Swim School. Totoo yan. Mula sa simpleng pagtuturo noong 1956, ito ay lumago at naging pinakamalaking swim school sa bansa na nakapagturo na sa mahigit 1,000,000 Pilipino at nakapag-produce pa ng mga Olympian athletes. Pero higit pa sa sports, dala nila ang isang mas malalim na layunin, ang gawing isang bansang marunong lumangoy ang Pilipinas. Kailangan ko to. Ikaw ang isa sa mga target. Number 1, isa ako sa mga kailangan maturuan ito. At ngayong umaga mga kasambahay, alamin natin ang kwento sa likod ng kanilang 70 or 70 taong pamana. Ang kanilang progreso, advokasya at kung paano nila napanatili ang isang legacy na patuloy pa rin nagbibigay inspirasyon hanggang ngayon. Let's all welcome the CEO and COO of Bert Lozada Swim School, Sir Anthony and Angelo Lozada. Good morning! Good morning, Ian and Josh. Welcome back sa Good Morning, Kuya. Maraming salamat sa Please, pag-invite sa amin. greet our viewers po. Good morning. Good morning, everyone. Yun. Ang saya na makakasama natin dito. Siyempre, Ulit, yung mga, yung mga, siyempre, namumuno sa Bert Lozada Swim School. Ang ganda rin po kasi Institusyon ng na yun, Oo nga institusyon. Ang ganda nung simula nila Paano po ba nagsimula talaga itong Bert Lozada Swim School? Para po dun sa kaalaman ng ating mga kasambahay na hindi pa familiar. At ano po ba History talaga tayo, yung history. vision nung founder po natin na bakit nila itinatag or bakit po ginawa itong Bert Lozada Swim School? Nag-start siya talaga actually yung lolo namin. Policeman yung lolo namin, si Ay, Captain Catalino Lozada. Catalino. So, ang ano niya, nagkaroon siya ng passion na magturo ng swimming. And then, nag-aral siya sa Australia. Dinala niya yung swim school technology sa Okay. Pilipinas noong mga 1950s. Okay. Tapos niya, napasa niya sa mga anak niya, tinraining niya yung mga anak niya, nagturo sila sa family business. And then yung dad namin talaga, na-catch niya yung vision ng lolo ko. Yes, okay. And gusto niya to bring it to more people as possible. Kasi nasa mind ng dad ko, yung same as sa lolo ko, to save and transform lives through swimming. Kaya ang ginawa ng dad ko, mas tinutukan pa niya yung pag-aaral at in-expand pa niya, bringing swimming closer to the people. Kaya from 1956 until present, yun yung ginagawa namin, in-improve namin yung craft niya from how he started and yung pinasa na sa amin, tinuloy pa namin kung ano yung inumpisahan.
Ganun At nag-start saka ang si Lolo nun, naging coach din siya. Ng mga swimmers niya, yung mga anak niya, na mga nag-Olympics din. Kaya teaching and coaching talaga ang minana namin sa lolo at saka sa father namin, si Bert Lozada. But interested po ako sa sinabi niyo kasi teaching and coaching. Ano po difference nung from teaching sa coaching ng swimming? Ano po yung may technical Kasi yung differences unang-una po niyan, siya eh? 5 basic skills para matuto ka ng swimming. Yung diving, yung paano ka papasok sa tubig, breathing, tapos movement ng arms and legs, floating, at saka yung complete stroke Yeah. na. So syempre, dun muna ikaw dadaan para matutunan mo yung skills how to Teaching, swim the 4 strokes, freestyle, backstroke, butterfly, and the backstroke. Pagkatapos nun, pag magaling ka na, syempre, magte-training ka na para maging swimmer. Kaya meron kami sa Bert Lozada Swim School yung mga phases namin na learn to swim, learn to train, train to train, tapos train to win. Yun pala. Para sa mas gusto pang mas seryoso pa nila, iseryoso nila ang swimming career nila. Pero mula po sa maliit na setup noon, ngayon talagang kilala na sa every household ng Bert Lozada sa buong bansa. Ano po yung naging susi naman sa paglaki nitong ating swim school? Kasi 70 years na nga po ang Bert Lozada Swim School, no? Ano po siguro yung ano nito? Ang naging susi kasi dyan, inumpisaan ni Papa yan, siya lang. Turo siya. Kami ni Angelo, assistant lang kami nun. So may mga pinupuntahan siya ng mga bahay, may nagtuturuan siya ng mga sports club. Pagkatapos niyan, nung matuto na din kami, nagkaroon si Angelo ng mga venues niya, Monday, Wednesday, Friday, Tuesday, Thursday, Saturday. Ako din meron sa South naman. Tapos kasama yung pinsan namin, si Ramon Sarinas. Doon muna yun, yung kanya-kanyang venues. And then, naisip ni Papa, tsaka yan, si Angelo na, marami pa tayong pwedeng turuan. So, kailangan ma-replicate namin yung sarili namin. Tapos, naging posible lang yan nung mag-attend kami ng mga swim courses sa OSTSWIM, sa Australian Swimming Council, at saka yung pagiging affiliate namin sa United States Swim Schools Association. Ngayon, nung nakita namin yung setup nila doon, natutunan namin paano mag-train ng mga teachers and coaches para makapagturo sila ng scientific way. So yun sinabi nga ni Angelo na dinala namin dito yung technology ng USA at saka Australia para maging available sa mga Pilipino. So yan na, nagkaroon na na-replicate na yung sarili namin, nag-train kami ng mga venue heads, inayos namin yung structure ng Bert Lozada Swim School para sigurado na kung saan mang venue yan, you get the same service and the same standard in yung mission namin na magturo talaga ng excellent na high standards. Yung bottom line, pinakaano lang, we created the system. Yes. And we always ini-improve namin yung system. Nababanggit niyo po yung pag-improve kasi sabi niyo po, 'di ba, natutunan ng inyong lolo sa Australia, dinala niya dito sa Pilipinas. So paano po sumabay or paano po nakasabay itong Bert Lozada Swim School dun sa pag-improve din po ng mga bagong kailangan matutunan pagdating sa swimming? Si Papa kasi very creative yan. Yung sa lolo ko meron siyang lesson 1, 2, 3, 4, 5. Si Papa kasi parang pinag-aaralan niya kung bakit hindi makuha yung lesson 1. So i-atras niya ngayon yung lesson. Magkakaroon siya ng preparatory lessons. Tapos hindi lang yun. Pinag-aaralan niya, paano ba lumulutang yung bata? Paano ba sumisipa? Nakadevelop siya ng mga teaching aids na sarili niya, na napag-aralan lang niya. Ginagamit ng swimmer na pool boy, nilagay niya ng diaper, nilagay niya sa center of gravity ng estudyante. So natulungan mag-float. And that also helps create that confidence sa mga bata. Kaya yung sinasabi namin, learn the safe and fun way. That's because ang unang nagigain ng mga bata sa swimming lessons namin is the confidence. Hindi yung, dapat ganito, dapat ganyan. Minsan, paano yung bata pag hindi niya kaya? Overwhelmed na. Takot. Ayaw na bumalik. Kaya yun muna. Ang galing. Confidence. Oo nga. Ito yung kulang sa'yo siguro. Kulang ka sa confidence. Yung confidence ko na Iba wala eh. sa swimming eh. Ito yung confidence na. Pero nung Sa pinaka-keyword naman talaga never stop learning. Never stop learning and try to improve and keep on improving. Kasi sabi nga namin, we owe it to our students na mag-improve kami. Diba? Kasi nagbayad sila. We wanna give them what they paid for, but even much more than that they paid for. So, as the industry evolves, we have to evolve along with it. Kaya gusto namin talaga, kaya yung system talaga, sinasabi namin, the system has to continue and evolve. Parang yung goal namin na sabi namin,
Starbucks. Yun ang pinakaano namin eh. O no lasa ng isang Starbucks, dapat ganun din yung lasa ng isang Starbucks. Ganun din sa Bertosadas. Quality control. Yung quality talaga and safety has to be consistent in all of our locations. Saka malaking tulong din yung partnership namin nga sa mga swim schools abroad na nag-exchange kami ng best practices para sila din, hindi rin sila maganda na yan pero may mas maganda Improve pa kasi pa natin, yung fear din ng mga bata nag-i-evolve din eh. Kailangan na-address natin yung takot nila dahil kagaya na sinabi mo kanina. Ang common kasi na takot dyan is paano ko lulutang malalim yan? Paano ko hihinga tubig yan? So doon nag-uumpisa yung fear and yun ang ina-address namin muna. Through yung mga best practices na kukunan namin sa Australian Swimming Council, sa United States Swim Schools, saka yung mga partner schools namin in Asia. Kaya nagtutulungan kami niyan. Kaya laging yung research and development namin never stops. First time. And we put the Filipino touch. Parang yung Lasang Pinoy. Kasi hindi mo pwede namang kunin lahat eh. Pag dinala mo dito, hindi mag-work lahat. So, nilalagay namin yung experience na ni Papa, tsaka ng lolo ko, through the years, at tsaka experiences din namin, mini-merge namin doon sa mga natututunan namin para magkaroon ng Filipino touch. Yun yung expectation ng mga Pilipino, iba yung expectation ng mga Amerikano, ng Australiano. Kaya kailangan ano yung i-address namin, ano yung kailangan ng mga Pilipino. Siguro ito talaga isa talaga sa susi nga din yung nababanggit nyo, yung constant improvement din talaga ng curriculums natin. Kaya talaga 70 years na ang operation ng Bertosadas Swim School. Kaya nakapagturo na sila sa mahigit 1,000,000 students at nakapag-produce ng Olympians na nabanggit natin kanina. Pero ito nga po, paano nyo naman po napapanatili yung quality ng training po ninyo? Kasi nga nabanggit nyo na marami na tayo sa iba't ibang lugar na hindi naman po natin kaya talagang gawin pero i-replicate yung sarili natin. Hindi naman kayo personally talaga pupunta sa lahat ng household. So paano po natin na-maintain yung quality ng turo natin? Ginawa namin kasi in-equip namin talaga yung mga tao. Yung passion namin sa pagtuturo at saka yung talagang shinare namin sa mga tao namin, yung the heart to teach at saka yung importansya na ipasa mo sa mga estudyante mo yung dapat. So what we created is we equip mas maraming leaders. And yung mga leaders na yun, yung pinasa namin, we want yung ipasa din nila doon sa mga kanya-kanya. So we have mga area managers that make sure yung quality nandoon. Like, for example, may operation supervisor sa isang area. And each operation supervisor manages area managers. So ganun yung ginawa namin to maintain the quality and consistent ang monitoring namin. Nabanggit niyo rin po kanina yun na meron tayong mga na-train nyo na naging Olympians pa nga, di ba? So paano po yun? Kasi syempre bawa yung iba talaga nagsa-start sila, marunong na ako lumangoy, gusto ko mag-improve pa. So paano yung training sa mga ganun naman po? Paano naman sure ng Bert Lozada na kapag gusto mong mag-improve, kaya rin namin yan, makaya ka pa rin namin maturuan sa school na to, hindi mo kailangan mag-ibang bansa. Yung mga Olympians. Yes, Ang Bertosadas Swim School naka-contribute sa journey nila to becoming an Olympian. Siyempre, from the learn to swim o yung iba nag-join sa amin midway, yung sistema namin ng pagte-training, yun yung sinasabi ko na pag-train ng mga swimmers dun sa high performance development namin, yun naman ang na-share namin sa mga coaches namin. And at the same time, kasi pag love mo talaga yung ginagawa mo, whether it's teaching or coaching, itong profession namin ng teaching, lalo na sa mga bata, takes patience. Ngayon, hindi basta-basta yung tuturuan mo, pagkatapos marunong na. Hindi, kailangan patient ka, kailangan creative ka, kailangan yung love mo sa pagtuturo. Yun ang magde-develop ng mga bata. Kaya kailangan yun na, sabi nga Angelo, yung sistema namin ng pag-develop ng teachers, coaches, ganun din ang system namin ng pag-develop ng students and athletes para umabot sa Olympics. Yan. Talagang patong-patong yung factors po talaga para maging successful for 70 years bukod sa nandyan yung passion po natin. Yung dedication din talaga to outlast ng 70 years ng Bertosadas Swim School. Pero pwede niyo po ba ikwento naman sa atin tungkol dun sa advocacy po natin na Drown Free Philippines na advocacy po natin? Paano po ba ito makakatulong sa ating community? Oo, yung Drown Free Philippines Foundation kasi namin, yung actually love talaga ni Papa talaga. Ang shinare sa amin ni Papa talaga yung Dream niya. Yung dream niya is to be able to touch each and every Filipino's lives through swimming. Kumbaga, to save and transform lives through swimming. So ang niya, every year yun. Ever since nakita namin, he gives free lessons talaga sa mga financially challenged communities.
pupunta kami minsan sa mga tabing dagat. Tapos niya, meron kakausapin siya mga barangay, tuturuan niya. So, tinuloy namin yun. When he passed away noong 2009, after that, sabi na, the legacy should continue in terms of giving it for free. So, yung Drown Free Philippines Foundation, nag-start siya nung 2015 namin under the Bertosada Foundation. But yet, gusto namin to reach much more. So, yung Bertosada Foundation was renamed into Drown Free Philippines Foundation. Ang pinaka-main goal is to collaborate with all of the swim providers in the Philippines to have one mission, to make the Philippines drown-free. I know it's a bold, mahirap yun. Hard. Lahat ng mga It's hard, ang dami pero na ngayon school. with unity and commitment from all to share that vision to have that drown-free Philippines. Yun yung pinaka-main thrust, to collaborate with all of the institution by equipping each and every one, sharing that dream, that passion, to save lives. Kasi ang dami talaga nalulunod. Yes. Ang dami nalulunod, lalo na sa atin. Surprisingly, even though we're surrounded with bodies Yun of na nga water, po, dapat parang swimming expected. is not a priority. And nalungkot kami yung pinaka-main, yung Ondoy. Yeah. That was really where it was really documented. Na ang lapit-lapit lang. Hindi niya ma-save yung anak niya. Tumalon siya, pareho silang nalunod. Why? So what we do dito sa Drown Free Philippines, number one, education. Gusto namin ma-educate. We really spread education. Number two, kung pwede magbigay ng libreng training, binibigay namin. Kasi whenever we go to a barangay, ang una namin tinuturuan talaga are the lifesavers. Kumbaga parang sa aeroplano, di ba? Yung sa aeroplano, ang una dapat maglagay ng mask yung adult. Para yung anak mo pwede mo sunodin. Sa amin naman dito sa Drown Free Philippines, gusto namin ma-equip, educate mo na lahat. Number one, education. Pero yung life-saving skills, tinuturo muna namin dun sa mga adult, yung 18 and above. 18 and above, para pag may nangyari, sila yung may capabilities at strength, matulungan yung mga bata. Then after that, yung mga bata naman ang tinuturuan namin. Ang inaano pa namin dito is to give back. Sometimes yung ginagawa namin, syempre hindi namin kaya lahat. So what we do is, instead of us bringing yung mga teachers namin, yung mga tinuruan namin, tinatawag namin, sinong gusto. So may livelihood program din incorporated in that Drown Free Philippines Foundation. Yung mga tinuruan namin, yung mga adult na sometimes yung mga iba doon, nakatambay lang, tinuruan namin para matuto. Ngayon, nagkaroon sila ng opportunity ngayon para magturo, magka-earn. So, sila ngayon yung hinahire namin para magturo doon sa barangay nila, yung mga bata. Eh, instead of nakikita lang silang now from a kuya-kuya, ang tawag ngayon sa kanila, teacher. Teacher na. Na-uplift. Yes, If you notice, yung transformation, nakatulong ka na, na-save mo yung life ng mga tinuruan mo, na-transform mo sila, naging teachers pa sila, nagkaroon yung self-worth nila tumataas. And they now pass it on now dun sa mga kababayan nila dun sa barangay. Teaching, saving the lives, and transforming. And yung iba doon, tumutuloy ng swimming at nagiging scholars sa mga schools. Education, libreng education through swimming. At nakaka-graduate ng college libre because of the scholarship. Scholarship ads. Naging sports, scholars. At saka madagdag yung sabi ni Angelo, yung drown free kasi, sinama din namin sa curriculum yan sa pagtuturo ng swimming. Hindi lang sa tinuturuan namin yung mga estudyante namin paano lumangoy, pero paano rin yung mga non-contact rescue sa bandang dulo, tinuturuan namin yung mga bata. Kasi minsan pag marunong lumangoy yan, di mo na maawat yan eh. Unang-una sinasabi namin sa kanila, marunong kayo mag-swim, pero never swim alone. Yan ang sinasabi namin sa kanila. Hindi yung pupunta ka doon, Masyado ng confident. explore, masyado ng confident, yung never swim alone. Tapos, pag may nakikita sila na person in difficulty, tinuturuan namin sila na unang-una, shout for help. Hindi yung ikaw yung magre-rescue, kundi second victim ka na. Tapos just in case wala talaga, tinuturuan namin sila na ano yung nagfo-float dyan na pwedeng kapitan, ibato dun sa person in difficulty, or kung kailangan sila na talaga, tinuturuan namin sa kanila na non-contact rescue na may abot kang tuwalya, pero may tamang posisyon para hindi naman sila mahulog sa swimming pool. So nandun, kaya nasa loob ng curriculum namin din ng drown free dun sa... Imagine, sinabi na namin, educate. We plant seeds dito sa mga students. Lahat ng students namin, all throughout, sa nag-enroll sa Bertosada Swim School, meron kami tinatawag na Aqua Code.
Aquacode. At the end of the lesson, since equipped na sila, we educate them how to be water safe and save lives. Yun nga, yung non-contact. Paano isang maliit na bata, paano mo masisave Paano yung mo isa? gagawin, So, ini-equip namin sila what to do. Yun nga, yung mga non-contact, shouting for help, what do you do? Pag may nakita ka na hindi ikaw ang tatalon, hindi porke marunong kang lumangoy. Ang question, yung skill mo ba, yung build mo ba, kaya i-save yun. So, since hindi nila kaya, binibigyan namin sila ng tools what to do in those kinds of emergencies. Yun yung throw and save, may hawakan, and then shout for help. Yun, tinuturo namin sa lahat yun. Kaya pag dumaan sa Bert Losada Swim School, part ng curriculum namin talaga yung knowledge on how to save lives. Alam ko po, marami na tayong mga kasambahay, yung interesado na, yung mga parents na gusto i-enroll na yung mga anak nila sa swimming lessons or mag-enroll na dito sa swimming school. Paano po ba nila kayo mako-contact? Saan po ba nila kayo matatagpuan? Baka pwede naman po ninyong ma-promote sa ating pong mga kasambahay. Basically, bottom line, if you wanna enroll sa Bert Losada Swim School, punta lang kayo sa website namin sa www.bertlosadaswimschool.com. Nandun po lahat ng mga information namin, pati yung mga different locations. Yung affiliated location lang talaga ng Bert Losada Swim School nandun doon. Tapos meron din kami, syempre, nasa Facebook din kami at saka sa Instagram. Pwede nyo kung puntahan lang doon, mag-send lang kayo ng message, and may mga enrollment officers kami at saka yung customer service representatives namin that will answer all of your questions. Kaya we make it easier for them to understand that swimming's easy. Swimming's fun. Kaya yung pinaka-tanto na sinasabi namin, in Bert Losada Swim School, it has to be effective, safe, and fun. The fun factor, hindi namin tinatanggal talaga. Kailangan. Because when you're having fun, learning comes easy. Yun. At meron din silang TikTok. So, pwede nyo rin mapanood, no, mga kasambahay, kung paano ba nila ginagawa yung kanilang mga swimming lessons sa kanilang swim school. Very Thank you so flexible much naman. po for sharing the rich history at syempre yung inspiring journey po ng Bert Losada Swim School sa loob ng 70 years. Naku, mag-enroll na ako talaga dito. Kailangan maging matuto na tayong lumangoy. Kailangan We mo look na talaga forward yan. po to seeing you continue to inspire more generations. And congratulations po sa inyong 70th anniversary. Thank you so much. Thank you so much. Oh, pero teka lang Ano yan? ha. May mga pahabol tayo na questions. Oo nga pala, diba? may question po kami Opo, ngayong araw. sa mga swimmers po, saan nyo po ba mas preferred mag-exercise? Indoors or outdoors? Tinanong din po namin yung mga kasambahay natin dyan kanina. Kayo naman po, ano po? Indoor, ano po mas outdoor preferred po mo? ang ano yung Maganda lalo na sa atin, napakainit, di ba? Pag outdoor tayo, Sunog. tsaka limited lang tayo sa before 8 a.m. or after or before 9 a.m. at saka sa gabi. Maganda talaga indoor kasi it's a Indoors. controlled climate Okay. na hindi tayo masusunog sa araw or pag kumabagyo man, unfortunately kakaunti lang namin. Buti na lang meron tayong mga Ace Water Spa na venues namin na indoor at saka yung ibang schools na may indoor. Ngayon, kung outdoor naman, just make sure na naka-sunblock at naka-rash guard to Safe pa protect rin. from the sun. Oo. Yun yung common yung mga Pinoy kasi, hindi sanay mag-sunblock. ayaw. Ayaw, parang hindi na nakikita yung importance. Ang beauty naman din ng outdoor, yung morning sun. True. Yan, Yung hindi niyo benefits of hindi niyo morning mapapalitan sun. ng morning sun ng kahit anong artificial lighting. Basta ang importante, anywhere you swim, swimming so beneficial. Yun ang pinaka-the best exercise. Wow. Na even at a young age or tayo Kahit yung old age, matatanda, pwedeng gawin. Pwede. Kayo naman mga kasambahay, saan nyo mas gusto or saan kayo mas ganado mag-exercise? Indoor setup ba or outdoor vibe? Share your answers down below sa ating Facebook and YouTube Live dahil ang mapipiling comments ay mananalo mamaya ng galing sa Jump rope Manila. from Jump Manila. Ayun. Kaya naman, I-comment mo na! That's right! Oh, di ba? Hindi pa ito tatapos ang ating informative morning kaya walang alis dahil magbabalik po ang Good Morning Kuya. Nagbabalik ang Good Morning Kuya!
Yes, kasama pa rin natin si Sir Erwin ng founder po ng Jump Manila. And this time, may mga bago pa siyang exercise tips gamit ang jump rope na ituturo sa atin. Kaya feeling ko ang pet ko ni. Nakita niyo ba mga kasangkay? Pet na ba ako? Pero eto na, let's get right to it, Sir Erwin. Ano ba yung isa niyo pang ituturo sa amin na bagong step? So ngayon, I think ang tuturo ko sa inyo, yung tinawag na fast skip. Fast skip. Fast skip. Okay, may ibibilis Ginawa pa kasi pala natin yun. kanina yung side to side. Ay, yung alternate, parang boxer skip din siya. So yung fast skip, ito siya yung ganito siya. Ito yung hindi ko magawa kanina. Okay. So parang ano lang, parang dance step lang siya, no? So yun, so actually, tip ko for doing footwork, so syempre, kailangan magawa nyo muna siya ng walang tali. Okay. So pag nasanay na kayo, pag comfortable na kayo, saka nyo simulan gamitin ng jump rope. Okay, so ito yung step, no? Parang magja-jump ka, tapos yung pangalawang jump, ilalabas mo lang yung isa, ay magkikik ka. Okay. So, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay, ano, lalagyan na ba natin ng jump rope? Ayan, natin lagyan ng jump ready, rope. ready na si Celine, eh. Nahihirapan Parang yung kanina pa utak na-hype ko. yan, eh. Oh, let's go ba? Okay, ready? Sige, Okay. try natin. Okay po, let's go. 3, 2, 1. Mama, teka lang. Isa pa, one more. Yan, kuha na. Ang hirap. And another For tip me, is kailangan- Pero feeling ko sa mga kasangbahay natin, pag pinractice, kaya nila. Kasi sila nga kaya nila, oh. Tsaka practice lang, no? Practice lang. Kanina nung pinapractice ko, hindi ko nagagawa. Pero nung may camera, iba talaga yung pressure pag may camera. So, ang tawag po dito, sir, ay Fast skip. fast skip. O, si Celine. Ano, Celine, kaya pa ba, Celine? Ganito na lang ako. Imagine niyo na lang ako. Fast skip. So, ano pong mga counting reminders po about dito para maging ano, Oo maging nga okay po. po yung form natin? So, pagdating kasi sa footwork, madalas kasi minamadali nila. Okay. So, importante yung pace ng ikot natin ng rope, medyo mabagal lang muna sa simula. Okay. Tsaka yung timing, kaya wala yung pinapagawa ko, pinapa-count ko ng 1, 2, 1, 2, para makuha nyo lang muna yung proper timing. Okay. Kalmado lang daw. Kalmado lang, lang. yes. And then, ano po ba yung mga ano po natin? Next pa po nating mga steps pa. Okay, Dapat next. makabawi na ako dito. So, ito na yung double unders. Double unders. Actually, ito kasi yung isa Paano sa po mga yan? trick na marami nagtatanong kung paano gawin. So, sige, mga kids tayo from Job Bacor na Yun, oh. demo yung double unders. Kids, Ang yung double- magtuturo Galing sa nila. atin. Ang double unders kasi, yun yung isang talon, tapos dalawang beses iikot yung rope. Okay. Isang talon lang, tas dalawang ikot ng rope. Sige po, paano po Basic ba yan? na double unders. Okay na. Wow! Wow! Yun. Grabe, dalawa lang po ba yun? Parang ang dami, no? Kaya Sa isang nga. jump, parang apat na kaya. Pero ito, Ang try mo. talaga. Kaya po Gawa ba ng ng mga bata. beginners yun? Yes, actually yung trick na to, parang nakaka-intimidate lang siya, pero nasa medyo level 1 trick lang yung double unders. Talagang Level one proper, pa lang po yun. proper technique lang talaga siya. Okay. O ano, tatry ba natin? Celine, try Mga natin. kasangbahay asa trentahin. Parang yung Subukan skills natin ko yan. nahihirapan. Subukan natin yan. So, paano po? Dalawang spin siya no, sa isang jump. Isang talon. Okay. So, maganda po magsimula muna sa parang isang ano mo lang Yes, muna, isang so- spin lang. So for double unders kasi, kailangan mas mataas yung talon natin. So kung ganito yung regular jump natin, tataasan natin. Ah, okay. Magdo-double unders na. Oo nga naman, para makadalawang spin. Also yung bilis ng ikot ng rope. So kung ganito lang yung regular na jump, so pag double unders, bibilisan lang natin. Okay. Sige, ano, subukan ba natin? Subukan natin, Celine. Wait lang. Ina-analyze mo, pinagpa-practice ka sa utak mo. Tinatry ba niya? Yeah. So bilis. And O, nakita mo yun, Celine? Galing mo! Yes! O, nakapikit. Talaga naman. Yun, oh! Next ay dapat habang umiinom ng juice. Ng juice. Tatapon lahat yun. Pero sir, may mga ano po ba, may mga common mistakes pa po ba ng mga ginagawa ng mga beginners na lagi nyo pong nakikita? Tsaka Oo paano nga po po, yun, sir. paano po ba yun iniiwasan? Actually, common mistakes yung palagi nakatingin sa floor. Ala, ginagawa ko nga yun, ha. Masyado kang conscious na parang sa
Pero hindi natin nalalaman, hindi natin napapansin na parang mas lalong bumababa yung talon natin. Kasi parang yung gravity, kapag nakatingin ka sa baba, yan yung ulo natin, nagda-drag tayo pababa. So kailangan talaga proper posture, kailangan diretso lang yung tingin. Diretso lang yung tingin. Saka second, nakikita ko, hindi sila relax. Kailangan talaga relax lang. Na minsan na-overthink nila yung skill, pero kailangan talaga relax lang. Oo. Pati ba naman dito nag-overthink tayo? Pati sa jump rope, no? Pero may mga klase po ba ng jump rope na advisable for beginners? Katulad ng mga nababanggit po natin, yung mga PVC cable or yung mga beaded, may mga ganun po. Ano po ba yung mga difference na? So yung gamit natin ngayon, beaded jump rope. Beaded. Beaded. For beginners kasi, ma-recommend ko beaded jump rope kasi mas mabigat siya compare sa PVC. So since mas mabigat siya, mas nafe-feel natin yung ikot ng rope. So mas nakukuha natin yung timing. So Kapag naman po yung ganito, yung sir, ganito naman, Pakita natin, ano po ba? Ayan. Yun yung PVC. yun yung PVC. It's also called speed rope. speed rope. So ito naman yung gusto niyo yung mga Pwede po speed mahirap tricks. para makita natin sa team. Ano po, sir? Yung gusto natin yung mga speed tricks like yung double unders. Okay. Mas magaan siya. So mas mabilis siya maiikot. Okay. So maganda siya for double unders. So hindi naman po natin masasabi na kung ano yung mas advisable for beginners. Iba-iba lang yung purpose niya, kumbaga. Yes. Okay. Pero for beginners talaga, maganda talaga beaded. Ah, beaded Kasi mas talaga. feel po natin. Thank you. Beaded rope. Naku, kaya hanap na kayo ng ganito, mga kasangbahay. Kung gusto niyo na mag-start na mag-jump rope. Sir, sa mga gusto pong sumali na entice sa ating pag-jump rope for today, meron po ba silang pwedeng kontakin? Saan po kayo pwedeng makita ng atin pong mga viewers? Okay, sa mga social media page, Sige po. yeah, we have Jump Manila. Visit lang nila sa mga social media page namin. Instagram, Facebook, TikTok. Jump man. Okay. Ayun yung social media ni Sir, no, ng Jump Manila. May makikita po natin sa ating mga Sir, screen. eto, interested lang ako. Yung mga kasangbahay ba natin, pwede silang makabili sa inyo ng jump rope? Yes, meron din kami sa mga Lazada, Shopee. Sa mga online. Ako, Online farmers site. mag-check out na kayo mga kasangbahay. Sabahan nyo na kami mag-jump rope. Pero, talaga naman, napaka-useful itong tinuro po ninyo sa amin, Sir Erwin, at sa inyo rin po. Ang ganda ninyong lahat mula sa Jump Jump Manila crew. Bacoor. At sa mga gusto po na mag-hit ng daily exercise goals po ninyo in an affordable but very effective way, subukan nyo na rin pong mag-jump rope. Yes. Kaya thank you so much po again, Sir Erwin. Maraming salamat po. We look forward to seeing you again soon and good luck po to you and from your Jump Manila crew. Ayan. Yes! Yo! Eto, bago man tayo magutom, humingi muna tayo ng breakfast update kay Ira, ang ating munting kusinera. Habang nagja-jump rope kami dito, papakitain muna namin Oo nga. kayo. Huwag muna kayong aalis. Ito, mag-exhibition kami ni Sir. Go, Sir! Ayan, Ako let's po, go, yan. let's go. 1, 2, 3, game! Ayun na nga, ang gagaling nyo dyan. At dahil nag-workout kayo, pakakainin ko kayo ng masasarap na pagkain. Eh, di pala ako yung nagluto. Si Chef pala yung nagluto. Pero eto na nga, mga kasangbahay, na-realize ko, nakakulay ko yung caldereta for today. Ang peg ko ngayon ay caldereta. Eto na ang finished product natin ng chicken caldereta in coconut cream. Eto na yung plated version natin. Ayun! Siyempre, gawa yan ni Chef sa atin. Pero, Chef, meron pa kayong ibang dala na food para sa amin? Sige po. Go ahead. Chicken salpikaw, medyo budget lang siya. Hindi masyado mga ingredients. Opo. Pero healthy naman siya. Ginamit natin olive oil. Yan. Fried rice. Tsaka yun nga po yung chicken caldereta. Ayun! At saka, Chef, balita ko, kayo, meron pa kayong next na mga competition, no? Yan. Na pupuntahan. Sige nga, Chef, konting Sana kwento sa lang. next year, abangan nyo rin sana kami sa baka mag-Thailand. Opo. Sa ibang bansa, lalaro ulit tayo ng Team Philippines ulit. Oo. At sana, Sige, Chef, go po. sana mantay ni Lord na makapag-uwi ulit ng medal. Saka sana, masuportahan natin yung mga local na mga chefs natin. Kasi sila, nagbibigay sila ng, ng award dito sa atin sa Pilipinas. Nire-represent nila yung bansa natin. So sana, sa mga viewers dyan, gusto nyo supportahan, sponsoran sila, Chef, Yeah, no? di ba? Ayan, maganda masuportahan natin yung ating mga pambato sa pagluluto pagdating sa ibang bansa. Chef Archie, maraming salamat po. Thank you rin po. Siyempre po, sa pagpe-prepare ng mga dish na to, umabsent pa kayo sa inyong work para lang po ipagluto kami dito sa Good Morning Kuya. Sige, Chef, baka naman meron kang gustong batiin din. Shout out. Sige po.
Kung gusto nyo matikman yung mga luto na to, puntahan nyo lang kami sa Red Hotel Cubao. Doon ako nagtatrabaho bilang sous chef. At nandun yung mga magagaling namin manager, si Ma'am Jem, si Sir Carlo, tsaka si Ma'am Mariel. Yan. Pag pumunta kayo doon, maasikaso kayo na maganda. At makakatikim kayo ng masasarap na pagkain. Naku, dadayo kami dyan, Chef Archie. Pero dumayo po kayo ulit dito sa aming munting Siyempre kusina. po. Ayan, lagi nating inaabangan yung ating mga chefs na bumabalik nga dito sa ating kusina, dito sa Good Morning Kuya. At mga kasangbahay, sana nag-enjoy kayo sa recipe ni Chef Archie for today. And for more Kusina Adventures, abang lang kayo everyday. At syempre, ang laging paalala ng inyong munting kusinera, don't forget to cook with love and cook it right! That's right! Balik sa inyo! Ang sarap po. Hello, Chef. Thank you po. Para mas kumpleto pa yung ating morning mga kasambahay, isang heartfelt story naman ang ibabahagi ko sa inyo tungkol sa mga student sa Baguio City na nagpakita ng pagkakaisa. Sa isang viral na video, makikita ang mga estudyante na gumagawa ng mga sign para sa kanilang donations sa mga PUV drivers at ibang apektadong sektor sa nangyayaring fuel crisis sa ating bansa. At sa shared post ni Christina, galing sa iba't ibang provinces, courses at backgrounds ang kanyang mga kasama. Pero nagkaisa sila sa iisa nilang goal na magpasalamat at makatulong sa ating mga drivers. Ang nakakatuwa pa dito, pinagsama-sama nila ang mga allowance nila para makapagbigay ng libreng lugaw at bigas sa mga jeepney drivers, taxi drivers at marami pang iba. Mayroon din silang message na kasama po ninyo kami para magpakita ng suporta at pakikiisa sa kanilang pinagdaraanan. At dahil dito, maraming netizens ang na-touch at talaga namang na-inspire sa kanilang ginawa. Ito ang patunay na kahit sa maliit na paraan ay pwede tayong makagawa ng mabuti at makapagbigay ng pag-asa sa kapwa. Kaya, maging ang Good Morning Kuya ay saludo sa mga kabataang kagaya nila Christina, no, na nagpakita ng tunay na bayanihan na talagang masasabi nating something good! Very good! Yun talaga dapat. Ganun yung mga pag-asa ng bayan. Okay, isa pang nakakatuwa ay yung mga kasambahay natin na nakatunin ngayon sa ating YouTube and Facebook account dahil i-announce natin ang ating winners! Kanina tinanong natin sila kung saan ba nila mas gusto, mas ganado mag-exercise, indoor setup ba or outdoor vibe. Narito po ang ating winners at ang kailang entries. Ito galing kay Joseph Andrew Alabarca. Sabi niya, mas nakakabawas ng stress kapag nasa labas ka sa park, open space. Mas exposed ka sa nature. Nakakatulong itong magpababa ng stress hormones at mas nakaka-relax ang utak kumpara sa indoor setting. Outdoor, especially sa beach, para makalanghap ng fresh air. Feeling ko mas atama rin na siya kasi magta-travel pa siya papunta sa beach. Pero mali mo, katabi lang ng bahay niya yung beach. So why not? Pero winner siya no, ng Jump Manila's Jump Rope. At ito pa, isa pang winner. Ito, si June. Sabi niya, I prefer to do my jumping rope outdoors because I get to enjoy fresh air and a more open space, which makes the workout feel less tiring and more refreshing. Wow. Winner ka din ng Jump Manila's Jump Rope. Congratulations! Winner! Yun. Winner! O, lahat tayo tatalon-talon na, ha? O ako meron. Galing Oo, jump, meron meron din din akong ako. jump rope from Jump Manila eh. Kaya ako indoors kaya naman. Kasi pwede mo naman i-adjust yung length. Tama. Masimulan nyo na rin mga kasambahay with Jump Manila. Anyway, batiin na natin sila. Sige na nga. Sila Hazel, Pat, and Eureka, AJ. Rhea. Kalimutan ko na. Si Rhea. AJ and Vanicel. Nawala. Nakalimutan ko na. Dati Kasi sila kabisado lagi ko. binabati. Dati, isang diretso, mabilis. Gagalit na yan. Mag-message sa akin yan. Good morning.
Iyon. Good morning din sa aking mommy, sa aking daddy, at kay Yuna. And happy birthday sa aking best friend, kay Markdale. I love you, be. And thank you, Natural One Salon, for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all-natural organic hair color options, at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One, ang number one. Yun, no? At thank you rin sa DV Dental Clinic and Dental Laboratory. They are located at Gate 3, Barangay Fort Bonifacio, Taguig City. They also have another branch at Shaw Boulevard beside Star Mall, Shaw, Mandaluyong City. DV Dental also has dental laboratory for prosthodontics. It also offers orthodontics and general dentistry. Kaya kung magpapa-appointment ka, kontakin nyo lang sila sa 0997-903-9330 or kaya naman i-visit mo sila sa kanilang Facebook page at DV Dental Clinic and Dental Laboratory. Maging hashtag alagang DV Dental na because we make it affordable for you. Sir Erwin, bati din po kayo. Mga gusto niyo Opo, pong baka may gusto kayong batiin. i-greet this Opo. morning. Yes, sa mga jump rope communities dyan, hi, hello. So kita-kita tayo again this weekend for jump rope session. Tapos sa mga gusto mag-join sa mga jump rope sessions namin, visit lang our page. Nandun yung mga schedule namin. They're free jump rope session lang, so punta lang kayo. Yun, no? For sure, Alright. matuto kayo dyan, mga B. Ito, binabati ko rin ng good morning ang Morph Aesthetics para sa mga nangangailangan ng skin services dyan. Punta lang po kayo dyan. Meron po silang iba't ibang branches dyan po sa Malolos, Manila, Quezon City, San Jose del Monte. At i-follow niyo lang po ang kanilang mga social media accounts. Thank you, Miss Carolyn Doble and the rest of the team. Transform to a better you with Morph Aesthetics. At good morning sa aking Ma'am C. Hello, Marcy! Yes, ako naman po, binabati ko lang ng good morning ang Miranda's Rosyon family, Victor Hina family. Good morning po sa inyo! Good morning po! Sana ay nag-enjoy kayo sa ating discussions at activities ngayong araw. Let's have another fun and exciting day tomorrow, God willing, dahil mas masaya ang umaga sa... Good morning, Kuya! Let's go! Sorry.